Marami daw po ang nagkalat na fake na working permit sa Pilipinas. Pinadala po ng kanilang agency, consultant dito, papuntang Pilipinas. What's up mga kagala? Magandang araw po sa lahat ng mga nasa pulan, nasa ibang part ng Europe, sa ibang part ng mundo, sa mga OFW yung kagaya ko. Mga kagala, isa na naman itong magalagang bagay ang ating pag-uusapan ngayon dahil marami daw po ang nagkalat na fake na working permit sa Pilipinas. Pinadala po ng kanilang agency, consultant dito, papuntang Pilipinas. So habang pinag-uusapan natin yan mga kagala is ipapasyal ko kayo. So nakaganda. Yan. Mga nagbabiking dito kasi summer na. So, magsisimba kasi tayo ngayon mga kagala. Yung simbahan dito iba rin yung doon. Kaya dito ako para maglakad-lakad tayo. Yan, may nagbabike sa likuran natin. So, may isang subscriber natin nagtanong kung paano daw malalaman yung legitimacy ng company. Or, paano malalaman kung legit ang working permit na pinadala sa kanila. Kasi mga kagala, kung hindi sapat ang inyong impormasyon, paano malaman ang legitimacy ng isang company is, yun nga po, may scam kayo dahil sa mga pangako na yan ng mga consultant agency na yan or agent ninyo. Lalong lalo na para maiwasan mga kagala ang ma-scam is huwag po kayong magbabayad doon sa inyong agent. Nakita nyo naman yung nangyari, siguro napanood nyo na sa Tolpo na doon siya mismo nagbabayad sa kanyang agent. Yung pera mismo pera nyo po mismo pinagpaguran ay dumidiretso sa inyong agent ay red flag po yan. So mga kagala, lagi nyo pong panoorin yung aking vlog kasi araw-araw sa bawat upload ko ng video ay mayroon akong ilalapag na agency para sa inyo. Kung isa ka sa nangangarap pumunta ng Poland or ibang part ng Europe is maigihin mag-like, mag-subscribe o i-share mo na rin mga kagala para sa kunting share mo ng video ko is may matutulungan tayong mga kababayan na mga naghahanap ng legit agency at para hindi na rin po maligaw ng landas or ma-scam ang ating mga kababayan. So mga kagala, so may ilalapag ako ngayon, bound to Hungary to. Panoorin nyo itong video to kasi hindi ko to sasabihin kung saan-saan lang kasi ayaw ko siyang i-promote. Mga kagala, ilalapag ko na rin yung picture niya kung saan kayo pwedeng mag-apply. At ito po siya sa bandang kanan ng aking video. Sa nakikita niyo yung mga kagala, hindi po ako connected sa nilapag kong agency na yan. Pero siya, yung agency na yan mga kagala is legit siya na sure na may permit sa DMW na nagpapaalis papuntang Hungary. Alam niyo mga kagala, so hindi lang naman kasi ang Hungary, kung sinasabi niyo bakit ang Hungary, lahat naman tayo is may kapalaran. Malay mo sa doon na mapaganda yung kapalaran niya is mas okay yun. Bukas pala yung basketballan, siguro dapat pala punta na ako dito kanina. Kasi lahat tayo, may kanya-kanya tayong kapalaran pag sa abroad. Mayroong napapabuti, mayroong napapaganda. So sa mga ganyang sitwasyon, mga Panginoon lang tayo kukuha ng lakas ng loob at sa ating pamilya na malagpasan natin ang mga pagsubok na ganyan. So yun mga kagala, tingnan nyo. May naglalaro ng football. So mamaya siguro magbabasketball tayo. So sabi nga pala ng ating ng ating subscriber na si Kasipa TV, paano daw ba, sariwang-sariwa pa yung comment niya mga kagala. Saktong palabas ako kaya ginawan ko na rin ng content. To kaan pa lang, sir, pakigawa naman ng content kasi yung friend ko dito sa Pilipinas nag-BE siya
na-refuse po o na-refuse sa visa appearance. Sabi daw po kasi ng consul dito is fake daw po yung working permit. Pwede kayang malaman kung fake or wala talagang company na nag-i-exist, parang ganun gusto niya sabihin, na paano malaman yung legitimacy ng company. So ngayon mga kagala, mas maganda na yung mas maganda na ngayon kasi mas malalaman na natin yung may mga website na yung MOS, malalaman natin, may email natin yung void ship office kung saan yung in-apply. Kunwari ha mga kagala, kunwari yung inyong working permit, so hindi natin alam kung tama yung working permit nila o hindi. Halimbawa in-apply nila sa Pusnan, so malalaman na natin ngayon mga kagala kung legit yung working permit na in-apply nila. Kaya sa mga nangangarap dyan na mang-scam pa na magpadala ng working permit sa Pilipinas na hindi siya legit, is maigihing huwag nyo nang ituloy dahil kawawa naman ang ating mga kababayan. So pwede nyo pong puntahan yung may bago ngayon akong natuklasan na ituturo ko rin sa inyo mamaya mga kagala pagdating ko ng bahay. Ako mismo magsisearch para makita nyo. So makikita nyo yan dyan mga kagala dito sa saan ngayon? Sa bahay. Sa bahay, joke lang po. Mabagal po ang aking cellphone. May bagong bukas po yung website, yung Pulan ngayon, yung government. Makikita yan sa www.moscustody, hindi ko mabasa, gov.pl kasi police to. So ipapakita ko na lang sa inyo mga kagala mamaya kung paano ko hahanapin. So napakaganda ng pagbabago ngayon mga kagala kasi computerized na po pati yung pag-apply ng working permit. So malalaman na natin kung legit o hindi. Bombero yun eh, nagpa-practice yata dito mga kagala pala yung bombero. Once na may nag-alarm sa bahay mo at hindi mo napatigil, may multa pala yan. Like for example, itong hospital na to mga kagala, yung building na yan, pa nag-alarm at dumating yung bombero dyan at hindi mo pa rin napapatigil yung false alarm na yun mga kagala, is magbabayad kayo sa government. So dapat pag alarm pala mapahinto nyo na kasi ang bilis ng responde dito mga kagala. 5 minutes lang nandyan na yung bombero sa bahay nyo. So dito mga kagala, masi-search mo yan siya, yung city kung saan ka pwede mag-email na ipadala mo sa kanila yung mag-ask ka kung legit ba tong company na to or yung working permit. Ang galing na ng MOS ngayon mga kagala. Napakaganda talaga. Tapos yung isa pa na pwede mong i-research ulit mga kagala is yung register of that Giovanni. Malalaman mo doon kung legit yung isang agency o isang consultant company mo. Ipapakita ko rin sa inyo kung paano siya masi-search mga kagala. Tapos yung isa pa, ito isa rin sa mga website dito sa Poland is para ma-search mo yung kung legit talaga yung agency na in-applyan mo o yung working permit na pinadala sa iyo, is itong aliho.com. So mamaya pag uwi natin ng bahay is ipakikita ko sa inyo kung paano masi-search yung isang company kung legit siya or exist siya dito sa Poland. So lakad-lakad muna tayo mga kagala kasi pupunta akong church. So napakasariwa ng hangin talaga rito. Kita mo yun, yung bahay, napakaganda. Ay, may church pala ngayon, is Sunday pala. So hindi na rin ako makapag-attend ng church mga kagala kasi nga pag ganyang katulad yan, hindi rin naman natin naintindihan yung mass dito kasi walang English na mass dito.
Nakapolish lang siya. Papakita ko na lang yung simbahan. Baka doon sa kabilang simbahan ako magsimba kasi mukhang tapos na yung mass doon. Ganda na simbahan dito mga kagala. Ayan. Pakita natin ang todo. Ayan, yung simbahan. Ganda. Tapos ito yung hospital dito mga kagala. So hindi ko alam kung may daan to papunta doon sa amin. Kasi babalik na lang ako. Or doon na lang sa isang hospital. So mga kagala, sabi ko nga sa inyo, hindi lang yung mata nyo ang nabubusog sa tuwing nagbablog ako. Pati ang information, mahalagang information na naibibigay ko sa inyo mga kagala. Kaya huwag nyong hayaang maipos ko yan ang hindi nyo napapanood. Kasi mahalagang bagay ang may share ko sa inyo bawat vlog na ginagawa ko. Ayan mga kagala, nakapag-free na po tayo. So, pauwi na tayo. At pagdating ko ng bahay, tuturo ko sa inyo mga kagala kung paano mahanap ang paano ma-verify ang isang company or isang working permit kung legit talaga siya. So, see you again sa mga next gala. Like and subscribe for more gala. So, itong nga uli si Arjen Martinez ang nagsasabi ng if you want to be a successful, living a simple life is okay. Punta lang tayo sa ating Google Chrome at type lang natin mga kagala ang store.prasa.gov.pl. So ito na yung website niya mga kagala. Bagal ang internet ko. Nakita nyo naman ano siya. Pag naka-polish siya, pwede nyo pindutin to mga kagala, yung tatlong dot, pero hindi naman siya naka-polish, naka-English naman siya. Di okay lang, diretso na tayo. Example, yung company nyo. Ta-type nyo dyan yung company nyo na nakalagay sa working permit nyo at lalabas yung kung kailan sila nakaregister. Example, ilalagay ko yung legit na agency rito. Time to work. Tapos, pindutin natin yung search. Ayan. Time to work. Baka hindi na rin legit yung time to work. Pindutin natin yung search. Tapos, i-scroll down nyo. Ayan mga kagala. Ba't wala siya? Dito not available ulit. Iba na lang. It's motives. Yan. So, scroll natin. Ayan mga kagala. Naka-register siya. Nakalagay din dyan mga kagala kung ano yung pangalan ng mga agency. Ang pangalan ng may-ari. Ayan, kung kailan naka-register. Delete mo natin ito sa time to work. Sample ulit tayo. Yan, search natin si HR Motives. Yan. Ayan mga kagala, nakita nyo legit na agency na halos dyan. Mayroon sila dyang mga contact number, nalagay yung pangalan ng may-ari at saka yung tax registration niya, kompleto siya ng meron din sila sa Gidang, meron din sila sa Warsaw. So, kompleto yung nila mga kagala. Yung permit nila, meron contact number, nandyan yung yan yung date ng expiration ng nila, ng permit. Tapos registration number nila, nandyan din. Makikita nyo yan kung legit talaga mga kagala. Tapos punta tayo sa isa pang website mga kagala. Tapos punta tayo ngayon sa isang website mga kagala. Ulit na mga kagala. alio.com. Yan mga kagala, sa website niya. Accept natin. So makikita mo rin dyan, i-search mo rin dyan yung
Yung tulad yan. Search mo dito yung pangalan ng company kung nandyan yan. Search din natin ulit yung kanina. Search din natin yung HR Motives. Isang legit agency yan dito sa Poland, mga kagala. Yan ang dati naming agency. Nag-run away kami sa hotel nung pandemic. Sila yung sumalo sa amin. So ayan mga kagala, meron silang tax number. So diyan mo makikita kung legit yung company na inaano nila, na ina-applyan nyo, or yung sa working permit nandyan din yan. Na legit talaga sila. Yan mga kagala. Ito tayo sa isa, yung pinaka-latest ngayon mga kagala. Yung ito naman yung pangatlong website natin mga kagala. Isa rin to sa para mahanap natin yung ano, yung pangalan ng agency kung legit siya. Register.io. Ganun pa rin mga kagala, kung nakikita nyo, i-search nyo ulit yan yung pangalan ng agency. Yung kanina ulit, HR Motives. Ayan. Andyan pa rin mga kagala, kung nakikita nyo yung register number nila, at saka legal silang nag-ooperate mga kagala. Yan, kompleto sila. Ibig sabihin, legal sila dito sa Poland na nag-ooperate mga kagala. Diyan mo malalaman yung legit agency na nagbigay ng working permit sa'yo. So, kung titingnan nyo yung mga kagala, dapat transparent yung yung working permit, nakalagay yung company. Ito ulit mga kagala, itong pinaka legit talaga ito mga kagala. So, search mo ulit sa Google yung www.oskudzgemisi.gov.pl. Ang hirap basahin mga kagala. Yan mga kagala. I see. Tapos pindutin nyo tong mga kagala, yung kontakin natin yan. Pindutin yung contact, tapos yung Budboyship office, yan mga kagala, click nyo dito mga kagala. Makikita mo yung lugar na kung saan kayo in-apply ng working permit doon sa Budboyship office kayo. Katulad nito, for example, lahat nakalagay yan dyan mga kagala. So tignan nyo yung working permit nyo para kung saan opisina kayo ng Budboyship office in-apply o saan kayo magtatrabaho. Kung example, di sa Woods, click mo yung Woods na yan, tapos makikita mo yan mga kagala. Kung saan kayo pwede mag-inquire na i-verify nyo yung working permit mga kagala. Katulad yan, pwede kayong mag-email dyan, magtanong kung saan nyo pwedeng i-email o inquire kung i-verify mo kung tama yung working permit na binigay sa inyo, kung legit ba to o exist ba tong company dito sa Poland. Pwede dito sa foreign hotline siguro mga kagala. Meron din siyang email ad na pwede kayo mag-email mga kagala. Yan. So yan lang mga kagala ang kaya kong sa ngayon na ibigay na information. Pero mahalaga yan mga kagala. Sana wala kayong in-skip na video ngayon para natutunan nyo. So, sa muli mga kagala, at sa muli pang impormasyon maibibigay ko sa inyo.